Cake kasaba kayo sa isang hamon? Mahuhulaan nyo kaya alin sa mga ito ang totoong cake at cake tuwaan lang? Mamangha sa mga kakaibang dessert na ihahain namin ngayon na talaga namang cake tutuwaan nyo. Dito na tayo sa Cake or Fake Challenge. May mga contestant po tayo para subukin ang kanilang galing sa kanilang pang-amoy at paningin. Ang box na ito may maliit na butas at kailangan nilang amuyin ang nasa loob ng box na ito. Ang kasama natin si Sir Jupiter. Sir, alam mo na gagawin. Amoy, amoy yan. Amoy. Ano, hula? Tinapay. Tinapay na anong tinapay? Parang cake. Ah, parang cake. May matamis na naamoy ko eh. So, ang ano mo, parang matamis to. Okay. Okay. Parang berry at strawberry. Galing mo, dami description ni Sir Jupiter. Go, smell it. Amoy, amoy, amoy. Amoy, amoy, amoy. Wow. Wow. Ano? Ang bango. Bango. Amoy ano? Strawberry. Strawberry. Tapos ano yan? Tingin mo. Cake siya, Anong ma'am. flavor? Strawberry. Strawberry. Okay. Punta na tayo sa level 2. Ito naman yung look test. Ang isa ay cake, ang isa ay hindi. So, alin ang hindi totoo? Hindi totoo. Hindi totoo. Ang hindi totoo. Ito, sa tingin mo, may pagkakataon pang magbago ang isip mo. Hindi. Binibigyan kita ng pagkakataon, sumuko ka na. Ang hirap na. Yan na lang. Alin dyan sa dalawang yan ang hindi totoo? Ituturo mo sa akin kung alin dyan ang tingin mo ay hindi nagsasabi ng totoo. Right, ma'am. Right. Mahuhulaan kaya ng ating mga contestant kung alin ang impostor sa mga cupcake na ito? Abangan! Huwag kayong papalinlang dahil ang mga nakikita nyo hindi talaga totoong dessert. Masarap at nakatatakam kung titingnan pero ang mga ito pala, mga kandila. Scented candles na parang gugustuhin nyong kainin. Yan ang negosyo ng 25-year-old at tubong tarlac na si Daniel. Kasi po sa market ng candles, napakahirap po siyang ibenta. So, kailangan maging unique and mas cute siya para makuha natin yung target market natin na teenagers at saka mga mid. Bukod sa mga dessert, mayroon silang mga sweetened beverage gaya ng iced coffee mocha at berry frap. Pero kung wala sila ng gusto nyo, pwede naman daw magpasadya ng design at amoy na bet nyo. Kung ano po yung design na gusto nila, kino-customize po namin agad. Nagki-cater din po tayo ng mga events, souvenirs, tsaka mga giveaways. At kung gusto nyo rin magnegosyo ng scented candles, no problem, dahil tumatanggap din sila ng resellers at rebranders. Sa ngayon po, meron kaming 7 reseller and rebrander. Sa rebrander po, tatanungin natin kung ano yung design nila. And then, tutulungan natin silang i-build yung design na gusto nila or idea na meron sila. Brand nila yung ilalagay nila. Pero it was manufactured by Candy Candles pa rin po. Gusto nyo rin bang makita kung paano ginagawa ang mga kandila na mukhang dessert? Tuturuan tayo ni Daniel. Gagawa tayo ng scented candles. Specifically ay iced coffee mocha and dessert cupcakes. Gumagamit si Daniel ng 4 na klase ng wax. Ang soy wax flakes, soy wax pellet, beeswax pellet, at gel wax. So, ang unang gagamitin natin ay soy wax flakes. Ginagamit ang soy wax flakes para sa mga kandila na may vessel o lalagyan kagaya ng jar. Titimbangin ang wax depende sa kung gaano karami ang kandilang gagawin. Tutunawin ang wax ng 3 hanggang 5 minuto. In case wala po tayong ganitong melter, pwede po tayong gumamit ng ordinary stove and then gamit tayo ng kaserola. Lagyan ng konting water, yung hindi lalagpas sa vessel natin para hindi mag-mix yung water sa ating wax. Kapag tunaw na ang wax ay pwede na ilagay ang colorant na gusto nyo. Saka ilalagay ang scent of fragrance oil. 1 to 2 minutes yung pag-stir para walang maiiwan na fragrance oil sa baba. Sit lang natin ng 1 to 2 minutes para walang bubbles pag nag-pour tayo. So, habang hinintay po natin yung candle mixture, ay preheat muna natin yung vessels. Make sure lang na medyo mainit yung loob. So, ginagawa natin yung preheating of vessel para maiwasan yung air pockets na tinatawag sa candle. So, pour lang natin gently. Hintayin tumigas ang wax ng kalahati hanggang 1 oras. Kapag matigas na ang wax, tutunawin ang ibabaw na bahagi. At saka ilalagay ang gel wax na magsisilbing mga yelo ng iced coffee mocha. Para naman sa cupcake candle,
gagamit ng pinaghalong soy wax pellet at beeswax para sa base. Para sa magsisilbing whipped cream ng cupcake, gumamit ng soy wax flakes. At panghuli, ilalagay ang molded fruits at syrup na toppings ng cupcake. Ito na po ang ating dessert-scented candle cupcakes and ang ating iced coffee mocha candle. Ang isa ay cake, ang isa ay hindi. So, alin ang hindi Ito. totoo? Ito, sa tingin mo? Ibibigyan kita uli ng pagkakataon. 1, 2, 3, 4, 5. Peke. Oo. Ayun. Sige. Ang hirap na. Ayun na lang, yun na lang, yun na lang. Ito, may hawak kang kutsilyo. Hihiwain mo, ha? Oo. Kasi pag hindi mo nahiwain, sabihin, peke yun. Oo. Aya! Ito yung peke. Kasi nahati. Alin dyan sa dalawang yan ang hindi totoo? Tuturo mo sa akin kung alin dyan ang tingin mo ay hindi nagsasabi ng totoo. Right, ma'am. Right. Right. Sabi ni Marilyn, ang hindi nagsasabi ng totoo ay ang nasa kanang bahagi namin. Ayan. Iwan na Marilyn. Tanan. Ay! Paano yan? Totoo yan. Kasi ma'am, yung pagkakaano niya parang tunay talaga. So, to ibig eh. sabihin- Kaya doon ako naniwala. So, ibig sabihin, mukhang peke ito. Opo, ma'am. Wala nakatama doon sa ating pinahulaan kung alin ang fake at alin ang totoo. Pareho silang nagkamali sa kanilang mga pinili sa buhay. Nagsimula ang negosyo bilang hobby ni Daniel noong pandemya. Inumpisahan niya at nang nakatatandang kapatid na si Dayan ang candle business gamit ang 5,000 pesos. Nung una, puro DIY lang yung gamit namin. So, kung ano lang yung gamit dito sa bahay, ang binili lang namin talaga is yung mga wax at saka wick, yung mga primary na kailangan na ingredients sa paggawa. Pero nang mag-migrate sa Canada noong 2021 ang ate na si Dayan, mag-isang itinuloy ni Daniel ang candle business. Mula sa paggawa ng kandila, packaging, inventory, marketing, accounting at delivery, solong ginagawa ni Daniel ang lahat. Bago naging all-around sa negosyo, pinagsabay noon ni Daniel ang business at career bilang hospital pharmacist. Nung pumasok na po ako sa hospital, ibang-iba yung environment. Parang nanghina yung loob ko, parang hindi ko kaya. Sabi ko, baka ito na talaga yung turning point na hindi ako para dito. Kasi parang ang bigat lagi ng loob kong pumapasok. Pero kahit na tinalikuran na ang pagiging pharmacist, nagagamit pa rin naman daw niya ang pinag-aralan kapag gumagawa ng kandila. Sa paggawa po kasi talaga kasama yung chemistry. So, nung college kami, meron kaming calculations ng mga ingredients. So, ngayon, nagagamit ko siya. Yung chemistry, yung melting point, solubility. So, sa paggawa ng candle, kasama talaga siya. Di hamak na mas malaki rin daw ang kinikita sa pagninegosyo kumpara nung nagtatrabaho pa. Pag ordinary month po, nasa 5 digits, inaabot ng 5 digits per month. Kapag peak season po, nasa 6 digits. During November to December, inaabot po kami ng 2,000 to 3,000 pieces. Kapag kami nakuha pong big client, umaabot po ng 3,000 to 4,000 pieces po. At higit sa lahat, nakatulong daw ito ng malaki sa kanyang personal na buhay. Kasi na-burnout talaga ako sa mga past jobs ko. Inano ko na sa sarili ko na ito na yung job ko. Gusto ko na to po. So, na-help niya talaga ako na i-enjoy yung life ko at the same time, i-enjoy yung career. Parang napagsabay ko na sila finally. Dati kasi parang more on job. Ang kandila na ngayon bumubuhay kay Daniel, may espesyal na lugar sa kanyang puso. Nung bata kasi kami, yung house ng grandparent namin o yung old house namin is katabi po siya ng sementeryo. Nagtitirik po sila ng kandila. Once na mamatay po yun, kinukuha po namin yan. Tsaka lahat ng mga na-melt. After po ng fiesta ng patay, palakihan kami nung magagawang kandila. Sabi ko, siguro kapag nakakausap ko yung parang batang ako, sabi ko, ito rin palang magiging job natin paglaki. So hanggang paglaki, naglalaro ka ng wax. Katulad ng kandila, manatili sana nag-aalabang apoy sa ating mga puso na ipagpatuloy ang pagtupad sa pangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan.